Good day everyone, Apex Lab here. Today is Wednesday. Time check is 7:39. So yesterday, nag-profit tayo ng around this much, $30.14. So we are 4 trades away from withdrawals. So ngayon sa 1 hour time frame, nagko-consolidate yung price kasi malapit na ang NFP. Ang NFP ay ngayong Friday sa May 2. So nagko-consolidate yung price, nagki-create ng channel no, simula Friday last week, then ngayong buong week na to. So expecting ako dyan, ito yung original Fibonacci na nilagay ko from this low to this high. Yan yung buong swing ng 1 hour time frame. So ngayon nag-i-squeeze in na yung consolidation ng price. Yan, lumalapit na siya, lumiliit na yung consolidation. Yan. So malaki pa yung swing ngayon, lumiliit-liit na. Yan. So right now, waiting ako ng entry buying position when pag pumunta yung price dito, buying position since consolidation yung price action ngayon. Waiting ako ng position dyan, ng buying position, or kapag umangat dito, waiting ako ng selling position. So ngayon sa 5 minutes, downtrend yung price. So probable bumagsak pa yan dito. Hindi na natin abutin kasi waiting tayo mag 8 o'clock. So ngayon, kita ko meron dito change of character. Then break of structure na dito. Sa area na yan. Break of structure. Then nagre-retrace yung price. Mula dito sa high na to hanggang dun sa low, yan yung range dyan, nagre-retrace yung price. So kung aabutin, mag-enter ako ng buying position, ng selling position. Yan. Mag-enter ako ng selling position sa 50% ng price, SL sa 78%. And then, TP ng 1:2 risk reward ratio lang. So kung aabutin ng 8 o'clock, mag-enter ako ng 8 o'clock kung aabutin ko pa. Kung hindi pa siya hagipin agad, then mag-reject agad. Right now, it's 8 o'clock, 8 a.m. I entered my buying limit here in 19,489. So ngayon mukhang tatagusin ang price tong low bago pumunta sa taas. But, ayun, wait lang natin. So ngayon mukhang mababa si 20 moving average, sobrang baba niya. The reason I'm interested in selling in this zone is meron tayong momentum pagbagsak dito sa swing na to. May momentum, and then expecting din ako na basagin ng price tong 20 moving average, then mag-retest dito sa dalawang moving average na to, sa 50 saka sa 100 moving average. So si 50 saka sa 100 moving average ay above ng 50% ng structure na to, from this high to this low. So expecting ako na dyan magre-reject yan pag-angat niya, pag-angat ng price. So right now it's 8:09. The first 5 minutes ng session, nagkaroon ng bearish candle. The next 5 minutes candle, nagkaroon ng bullish. Then
doon na trigger yung position. So expecting na mag-reject yan yung price. So this will be for the first video for today. Just post the result later. Good day everyone, FX Lab here. So here's the result of today's trade. So this is the second take profit of this week sa trade natin. So sabi ko kanina, probable mag-reject sa 50 saka 100 moving average, which is nag-reject nga saktong-sakto sa 50% ng structure high. Ito, the structure low. So nag-take profit tayo around 8:45 AM Asian session. So we have a profit of $30.78. So around that much. So meron tayong slippage, actually $30 lang dapat. So we have the slippage of $78. Kasi kanina, biglang tumagos yung price dyan ng mabilis. Kaya nagkaroon tayo ng slippage na $78. So yung mga ganyang point na yan, makaka-apekto sa consistency score natin. No? So for now naman, kung may profit tayo na first trade na $5, second 30.14, and today is 30.78. Pasok pa sa consistency score kung aabot tayo ng $150 sa bago mag-withdrawal. Pasok pa siya, basta hindi lang aangat yung profit natin ng $30 or $31. Hindi lang aangat ang profit natin ng $31 per day. So bukas, last day na mag-trade for this week since NFP sa Friday. So this is for today. See you tomorrow.